Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na narito at nakikinig ng ating online prayer gathering. Purihin ng Lord dahil patuloy na inaalaw niya na meron po tayong ganitong gawain. Sa gabing ito, bago tayo mag-start na ipanalangin ang bawat prayer request natin, ayan, samahan niyo po muna ako na tayong lahat ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon upang patuloy na maranasan natin, maramdaman natin yung presensya ng Panginoon sa gabing ito. Purihin ng Lord. Ayan. At bago tayo po magsimula, ayan, sige po, hiling ko, samahan niyo po ako sa pananalangin. Yes, so God, Ama, maraming salamat sa gabing ito, Lord God. Pagkus, Lord, patuloy na inaalaw niyo kami na magkaroon ng ganitong gawain. At salamat, Lord, dahil sa gawain ito, patuloy kaming nakakalapit sa inyo, nararanasan namin yung presence niyo, Panginoon. Salamat po, purihin ka aming Diyos. Dalangin po namin, O God, at patuloy kami lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Hiningi namin ng kalinisan, kapatawaran, Panginoon, lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, Lord, na nakasakit sa inyong damdamin. Lord, forgive us, O God, clean our hearts, na maging clear ito, walang hadlang sa pakikinig namin sa inyo. Pagkusor, dalangin namin, Panginoon, maramdaman namin yung presence nyo, na bawat salita nyo, Lord, ay mag-strike sa heart namin at mangusap sa amin. Salamat po sa gabing ito, ikaw lamang ang itataas namin, wala na pong iba. Patuloy na dalahin ko, itago nyo ako sa iyong likuran, patuloy na ikaw ang mahayag sa gabing ito. Salamat, Lord, salamat po. Dalangin namin ang karunungan, ipagkaloob nawa sa aming lahat, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, purihin ng Lord. Ayan, sa gabing ito, ayan, samahan niyo po ako ating pagbulay-bulayan salita ng Panginoon. At ito po, yung title niya is Love Better Than Life. Amen. Love better than life. No, ito po yung samahan niyo po akong basahin natin ang Psalms 63 verse 1 to yan, verse 1 to 2. Yan. Ayan. So, sabi po dito sa Psalm 63, verse 1. Ayan, sabi, "O God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. I have seen you in your sanctuary and gaze upon your power and glory." Amen. Praise God. Yes. Sige po. Sandali, manalangin muli tayo. Panginoon, purihin ka. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. At patuloy dalangin namin, Lord, na mangusap kayo sa amin through this word, O God. Lord, kayo pong patuloy na mag-touch ng heart namin at maunawaan namin, O God. Yung nais yung sabihin sa amin, Panginoon. Yung nais yung iparating sa amin. Thank you, Lord God. At ikaw ang patuloy naming pupurihin at itataas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, purihin ng Panginoon. So, sabi nga po dito, no? Ayan, basahin natin sa Tagalog version. Ayan. Okay, sa Tagalog version po, ayan, sabi po sa MBB, "O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig siyang lunas. Hayaan mong sa santuwaryo ikaw ay aking mapagmasdan at likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan." Amen. So ito po, no po, ay Psalms or inawit ni Haring David, no po. At kung ito ayon nga po, no, kay David Gusick, no, isa sa mga Bible commentary, na ito po ay nagde-describe, no, yung awit ni Haring David ay nagde-describe, no, sa papuri na ni David sa Diyos, or habang siya ay nagbibigay or nagsumasamba at nagbibigay papuri sa Diyos in wilderness, no po, na nagdi-declare siya, ayan, na yung pag-ibig ay higit na mas mainam kaysa sa buhay. Amen. No, so paano kaya, no, nasabi ni Haring David, no,
para sa kanya yung pag-ibig ng Diyos ay higit na mainam at mabuti kaysa sa kanyang buhay. Amen. So sa verse 1 to nito, sabi, it shows David thirst for God. Amen. So dito nagpapakita yung uhaw na puso ni Haring David sa Panginoon. At dito may ipinakita din ni Haring David, no, yung sabi niya na yung Diyos, ikaw ang aking laging hinahanap, no. Sa ibang version sabi po doon, oh God, you are my God. Amen. Na yung ibig sabihin, no, David's declaring that God, Yahweh, no, yan, He is His only God. Kasi nung time na to, maraming mga pagan gods, no, na naglabasan. At yun yung mga ibang mga pagan gods na sinasamba ng iba. Na po, but David, yan, si Haring David, no, ang kinikilala niyang Diyos ay ang ating Diyos na si Yahweh. Hindi siya kumilala ng ibang Diyos, kundi ang Diyos na buhay lamang. Amen? Kaya ganun na lang yung kanya talagang longing sa Panginoon, na tinuturing niya siya, kumbaga parang ang Diyos, ang Diyos ang kanyang buhay. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos yung kanyang buhay. Na po, sabi dito, David's declaring that God is only God, because this time there are so many pagans, but David, there is no other God than Elohim or Yahweh, no? So talagang kinikilala ni Haring David na ang ating Diyos na buhay, or si Yahweh, no, ating Diyos, ang siyang kanyang Diyos. Amen. And kung dito, no, sabi pa dito, early I will seek you, appreciating God as God. Ayan. So dito, no, pagpapakita na yun sa sinabi niya na kumbaga hinahanap niya early, kasi sa ibang version, ayan, sa ibang version sabi doon is early, ayan, I'll seek you. So, ibig sabihin, no, yung early, kung iisipin natin, hindi lang siya sinasabing early lang, halimbawa, early morning or umaga, but pag sinabing early, it means immediate. Now, ngayon na, no, na nagpapakita or nagsasabi na talagang etong si Haring David, no, umaga, kumbaga pag mulat lang ng mata niya, ang hanap agad-agad niya, no, immediate, no, ay yung presensya ng Panginoon, no po, na para sa kanya ang priority niya is to seek the presence of God. Amen. Praise God, no? Na kung titingnan natin sa buhay natin, ganun ba rin tayo, no? Na sa pagmulat pa lang ng mata natin, si Lord na rin ba? Si Lord Jesus na rin ba yung hinahanap natin? Sinisik natin? Yung nilolong natin? Amen, no? So, dito makikita natin na si Haring David, ganon yung kanyang puso, no? Na grabe yung pagsisik niya sa Panginoon as his priority, na po, na sabi dito, the thirst of David's soul demanded to be satisfied early in the day, no, yung kauhawan ng puso ni Haring David ay gusto niya talagang masatisfy agad early in the day. Ibig sabihin, no, immediately, as yung kumbaga pagising niya now na, no, ganun siya kauhaw sa presensya ng Panginoon. Kaya kung iisipin natin, di ba, sabi ng Panginoong Jesus, no po, ayan, so mababasa natin sa John 6:35, sabi dito, Jesus replied, I am the bread of life, whoever comes to me will never be hungry, whoever believes in me will never be thirsty. Amen. So dito makikita natin na kaya ganun na lang, no, yung yung puso ni Haring David sa paghanap, no, sa presensya ng Panginoon, dahil ayaw niyang mauhaw, dahil gusto niya, kumbaga uhaw na uhaw siya, at alam niya makakapag-satisfied ng uhaw niya ay ang presensya ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Lord na whoever believes in me will never be
thirsty. Amen. Purihin ng Lord, no? So hindi mauuhaw, no? At literal, no, nasa panahon ni Haring David, no, kasi kumbaga pag binasa natin yung ibang version, may nakalagay doon na dry land. Kaya dry, kumbaga parang desert kasi. Desert, so mainit, talagang tayo dito, makakaramdam ng uhaw. But David, iba yung uhaw na hinahanap niya. And that is the presence of God. Amen? Ang sabi dito, ayan, no? David flesh long for God. Preserve and not on things around him. Yan. So dito, pinakikita na si David, ang hinahanap talaga ng kanyang puso, ng kanyang katawan, no, kabuuan niya is yung presence ng Lord, no, at hindi yung mga bagay na meron sa kanyang paligid, no, na sa buhay natin, no, ganun ba rin tayo? Ako, ito yung sa mga iniisip ko, no, na ganun din ba yung longing ko sa presence ng Lord, na grabe ko hanapin. Kasi may times, iba tayo, lalo na pag nakikita natin, wow, may ang ganda naman ng bagong kotse nung kakilala ko, ay ang ganda naman ng bagong damit nung kakilala ko, no, yung parang naglolonging ka sa mga material things, no, na feeling mo yan ba yung mga magpapasatisfy sa atin, no? Pero si David, hindi yun yung nasa isip niya. Ang nasa isip niya, ang nilolong niya talaga is yung presence ng Lord, kasi yun ang talagang alam niyang makabibigay satisfy sa kanya. Amen? So purihin ng Lord, no po. So, meron nga akong napakinggang preaching. Sabi nga nung babaeng nagpipreach na, sabi nga nung preacher na ang totoong success, hindi lang yan dun sa dami ng perang meron ka. No? Hindi yun sa mga lahat na mga materyales na lahat na meron ka. No? Pero ang totoong success is when you accept Jesus Christ in your life. Bakit? Kasi nga naman, naisip ko nga rin naman, kasi kung pera lang at mga materyales at magagandang bagay sa mundo ang dahilan para masatisfy tayo, maging masaya, bakit maraming mayayaman ang nagpapakamatay? Amen. May mga mayayamang nagsusuicide, no? May nadidepress, nagkaka-anxiety. Kung isipin natin, bakit sila ganun pa makakaramdam ng mga anxiety, no? Depression, kung alam mo naman na sagana ka sa material, pinansyal na pera, no, or pera, no, so it means na it will never be or give us satisfying, or hindi yan makakabigay satisfy sa atin, no, but the presence of the Lord will only give us satisfied, kasi nga sabi ng Panginoon, no, when we believe in Him, we will never be thirsty. Amen. Ang sabi pa nga, 'di ba? Jesus sabi, no, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Hindi magugutom, hindi mauuhaw, kasi yung presence ng Lord ang magpapakumpleto sa atin, magbibigay satisfaction sa atin. Na po, purihin ng Lord. Ayan. At sabi din dito, sabi din dito na hinahanap. Ayan, basahin nga natin ulit. Ayan. So, let me see you in your sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. No? Ayan, sa Tagalog version. Ayan, sige, basahin natin yung Tagalog version. Hayaan mong sa santuaryo ikaw ay aking mapagmasdan at ang likos mong kaluluwalhatian at kapangyarihan. Na po. So, yung longing, no, or David sought God at the tabernacle as earnestly as thirsty man look for water. So, ganun yung paghahanap, no, nitong si Haring David dun sa sanctuary, or sa actually, ang sinabi kasi dito is sanctuary, pero this time, na tong time na to, kung saan talagang hinahanap ni Haring David, no, ang presensya ng Panginoon is wala siya sa tabernacle, no? Nasaan siya? Nasa wilderness of Judah siya. No po, nandoon siya. Pero andoon na talagang still, no,
ang hinahanap niya is yung talagang maranasan yung presence ng Lord, yung para siyang uhaw na taong naghahanap ng tubig. Kasi 'di ba pag tayo uhaw na uhaw, parang nanunuyot na yung lalamunan mo, nanghihina ka na, no, gusto mo parang talagang iba na yung papakiramdam mo pag sa sobrang uhaw ka, yung tuhit na yung lalamunan mo. But pag tayo nakainom, wow, refreshing. 'Di ba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam na pag inom natin, wow, parang ang gaang-gaang. No, so ganun yung yung gustong maranasan ni Haring David sa presensya ng Panginoon niya. Pag naramdaman niya yung presence ng Lord, wow, I feel satisfied. Wow, ang sarap-sarap sa pakiramdam, no? Sa purihin ng Panginoon kasi talagang kapag tayo once na lumapit sa Panginoon, nandyan yung talagang longing tayo sa presence ng Lord, pag pinaramdam niya sa atin, grabe, the best, no? Walang makakapantay talaga. You feel restores, feel joy, hope, no? At sobrang, yung feeling mo, wow, grabe ka talaga, Lord. So, purihin ng Panginoon. So, ganon, hinahanap ni David ang presensya ng Panginoon. No? In a dry land, sabi dito, in a dry land, thirsty land, yan. Sabi dito, kung mga nasa dry land or thirsty land tayo, ayan, there was no absent in hearts. Ayan, sabi dito, there was no desert, in his heart, though there was a desert around him. No, ang puso ni Haring David ay walang desert. Ibig sabihin kasi, diba, pag deserto, parang dry, sobrang init, alam mo yung parang super dry na dry. So si David, kahit nasa disyerto siya ng time na yon, pero yung disyerto yung nasa paligid niya, dry na dry ang paligid niya, but still yung puso niya ay hindi naging dry kasi sagana siya sa presence ng Panginoon. Amen. No, sa buhay natin ngayon, kapag nakita natin yung paligid natin na sobrang dry, wilderness, magulo, or yung parang bang nasa kaguluhan ka, puno ng kaguluhan ng paligid mo, but pag nasa presence tayo ng Lord, kahit anong gulo ng ating kapaligiran, you still feel in peace. You will still feel comfortable. You will still feel safe and secured. And that is because of the presence of the Lord. Na po, kaya purihin ng Panginoon at salamat sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit yung patuloy na laging nandyan para iparamdam sa atin na we are guided, no? We are filled, or yung kumbaga parang hindi parang, no, pero yung nafi-feel natin na we are complete, no po? At salamat sa Holy Spirit na patuloy na naglilid sa atin at nagsasabi na nagpaparamdam na never tayo nag-iisa, no? Purihin ng Panginoon. At ayan, so sabi din dito, no, na learn from this and do not say, I will get into communion with God when I feel better, but long for communion now, no? It is one of the temptations the devil tell you not to pray when you do not feel like praying. Pray twice as much then. Amen. So dito, no, kapag nasa desert tayo or sa buhay natin literal na puno tayo ng struggles, obstacles, no, nandyan yung nafe-feel natin na we feel so dry, empty, we feel yung parang tinatamad ka kumilos, mag-worship, mag-pray. But sabi, no, dapat ito yung mas time na mas ilong natin yung presence ng Lord. Sabi nga, mag-pray tayo ng twice. No, why? Kasi ito yung gagamitin or posibleng gamitin sa atin ng kaaway para mag-totally, no, mawala tayo sa presence niya unti-unti. O totally mawala tayo sa presensya ng Panginoon unti-unti. Kaya yan yung gagamitin ng kaaway, yung ating mga dry areas ng buhay natin or yung mga desert part ng buhay natin.
pero dapat no still kahit nandun tayo sa panahon na puno tayo ng obstacles na dinadaanan, doon tayo mas lalo maging prayerful, doon tayo mas lalo maglong sa presence ng Panginoon. Nahanapin natin na, Lord, I need your presence, I am thirsty with your words, I need you, Panginoon. So dapat ganun yung maramdaman, yung maging puso natin para sa ating Diyos. Amen? So dito nakita natin ganon yung naging puso ni Haring David. Ayan, sabi niya dito, di ba sabi, ayan, verse 2, sabi nga, and gaze upon your power and glory. Gusto ni David mapatuloy na maranasan yung power ng Lord. Sabi dito, David sought God at the tabernacle to connect in same with God's power and glory. David was not at the tabernacle when saying this song, or kung nung hinakanta ni Haring David itong awit na to, wala siya sa tabernacle, no? Nasa wilderness siya ng Judah. Yet he know that God's sanctuary was not only a place but also a spiritual concept that could be entered by faith no matter where a person was. Amen. So dito naniniwala si Haring David na wala man siya sa oras na yon sa tabernacle, but still alam niya once na deeply na hinanap niya yung presence ng Lord ay matatagpuan niya. Amen? As long na nakita ng Lord yung kanyang faith and yung kanyang heart, yung longing heart niya, ay matatagpuan niya ang Panginoon. So, ganun din po tayo sa ating buhay. Ito rin yung patuloy na itinuturo ng Lord sa atin na kahit wala, kasi example, no, Sunday yung worship day natin. So, kung halimbawa na feel mo yung longing heart o yung parang dry ka spiritually, Wednesday, hintay mo pa ba mag-Sunday para lang lumapit sa Lord? No. Dapat every day when we wake up in the morning, we need to seek God. Lord, salamat, purihin ka sa presensya nyo. Lord, we need your presence. No? Yung mahanapin agad natin yung presence ng Panginoon sa early no morning pa lang. Every day na ginawa ng Panginoon, binuhay niya tayo, binigyan tayo ng hinga, mas magandang hinahanap natin yung presence ng Lord. Dahil hindi tayo mauhaw sa presensya ng Panginoon. Patuloy tayong maibsan yung uhaw natin, no? When we encounter God's presence through His Word, through worshiping Him, and through through prayers, no? So yan yung napakahalaga. Kaya purihin ng Panginoon dahil meron tayong prayer gathering kung saan dito po, no, hindi lang isang mananalangin sa bawat prayer request. Marami tayo. And ako, I believe in the power of prayer. Napaka-powerful po talaga. Kaya purihin ng Lord dahil naniniwala ako na patuloy na didinggin ng Lord yung prayer natin, no, ng bawat isa. Purihin ng Lord. Ayan, sabi dito, ayan, na patuloy makita, no, talagang makita natin yung puso ni Haring David kung paano siya naging masinahangad niya yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yung makatagpo niya ang Panginoon, yung alam niya na si Lord yung kanyang dependor, yung kanyang ang Lord ang kanyang kakampi sa lahat, ang kanyang protector, no? Doon pa lang mararamdaman na natin yung love ng Lord. Kaya grabe yung pagnanais talaga ni David. Mas mahalaga sa kanya yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa anumang buhay na pwedeng ibigay sa kanya ng mundo. No, ibig sabihin di lang yung yaman, kasi usually literally tayo, no, kailangan talaga naman natin ng financial provision para sa ating mga everyday needs, pero hindi na magiging maganda kung yun na lang lagi yung nilolong natin, pero yung presence ng Lord ay hindi na natin nilolong or hindi na natin hinahanap, hindi na natin sinisik. Ang busy natin lagi, no, sa mga ginagawa natin, pinagkakaabalahan natin para magkaroon ng financial provision, but wala naman tayong oras sa Panginoon, no? Wala naman tayong oras manalangin, wala tayong oras na isik yung presence ng Lord. So
hindi natin masasabing talagang, alam mo yun, hindi natin mas mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos sa atin kung hindi, kumbaga si David kasi yun yung yung pag-ibig ng Lord, yung Diyos ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya mas talagang yung, alam mo, makita natin sa buhay na David na kahit ang daming obstacles, no, nalagpasan niya because alam niya na meron siyang nasasandalan. Purihin ng Panginoon. So ito yung mga natutunan ko sa topic na to, na yung ating mga paghihirap na nararanasan, sobrang lungkot, sobrang lahat yan ay maiibsan, no? Dahil yung mga hirap na dinadanas natin is dahil sa kulang tayo sa kumbaga sa kumbaga sa tubig, kulang tayo sa tubig, no? Kaya kailangan natin ng mas maraming tubig sa presence ng Lord. Parang kumbaga sa lang yan, pagka halimbawa tayo ay nagkakasakit, alam ba, nagiging sipon, sabi nila ang the best daw talaga is water therapy. Uminom ka lang ng mainom tubig at magiging maayos ang takbo ng ating immune system. So ganun din tayo, no? Kapag lagi tayong puno ng water and bread of life, no? So, tayo ay magiging spiritually healthy. Ayan, purihin ng Panginoon. So, yun lang po ang aking mai-share sa gabing ito. At maraming salamat po. At ngayon po, dako na tayo sa ating bawat prayer request. Praise God. To God be the glory.